Okay. Part 5 na ito. Okay, balik tayo doon sa yung pinagbabalita niya na halos daw maubos ang kanyang pera, pati yung kanyang mga sinsilyo dahil sa gasto sa akin. Kaya pala kinuha niya ako sa hospital at kinumbinsi niya na mag-stay ako sa kanya. Kala ko talaga nagbago na. Na ngayon napag-isip-isip ko, kaya palang kinuha niya ako sa Pilipinas para ipakita niya sa aking mga iba kong mga kapatid, sa kanyang mga pinsan, napakabuti niya sa akin. Yan. Para yung gusto niyang maging trophy, tulad ng ginawa niya na dinala niya si mama sa Pilipinas at nakasama ako, pinaano ako ni papa nang sumama para may kasama ako, si papa pagbalik dito sa Canada at papunta sa Pilipinas. Akala ko yung pagdala niya kay mama malasakit bilang isang anak na dalhin si mama sa Pilipinas dahil yung kanyang last wish na makita niya ang iba niyang mga anak sa Pilipinas bago siya mawala. Pero anong sinabi mo sa akin? Si mama ang trophy ko dahil ako lang ang makakadala ni mama. Ako lang makakadala kay mama sa Pilipinas. Walang iba. Ginawa mong trophy? Akala ko malasakit, yan palang trophy. Yun din ang gawin mo. Sa sarili mo, sabi, trophy ko si Dubi, na mapakita ako ng kabutihan, ipapakita ko sa ibang mga kapatid, sa mga pinsan, na napakabuti. Yan ang anong ginawa mo? Pinagkukwento mo, halos maubos ang pera mo, pati mga sinsilyo mo sa gastos sa akin. Correction. Walang gastos ang hospital dito, libre. Maski gamot sa hospital, libre. Pagka naka-confine ka sa hospital, libre ang gamot. Patang hospital, libre. Gobyerno ang nabayad niyan. Ayun ang gamot ko na binili ko, mismong pera. Ganito yun. Hindi pa nadating ang pera kasi ang pension ko, yung disability pension ko, nadating mga end of the month. Kaya, nahiram muna ako sa kanya ng pera para mabili ko yung gamot na kailangan. Yan. Pero okay, appreciate ko yung, kung sana, nag-appreciate ko yung nagpila siya, para mabili kang gamot ko, yan, appreciate ko yun. Pero ang ikikwento niya, na halos maubos ang pera mo sa gasto sa akin. Walang gasto sa ospital. Libre ang gamot sa ospital. At yung gamot ko, pera ko yun. Pero anong pinagkukwento mo sa iba? Sa mga akala niya, akala mo hindi makarating sa akin? Sa mga pinagkukwentuhan mo? Tapos na halos na maubos-ubos ang pera mo dahil sa gasto sa akin? Wala kang gasto sa akin. Binayaran kita. Pati nga ang gas mo, kasama na yan. Dahil 900 ang bayad ko sa'yo kada buwan. Kahit mahihina pa ako, nalabas para mabayaran ka ng 900. Ang una, 800 kasi yun lang ang pera ko, sunod 900. Ilang buwan yun na 900. Pero yung medyo na kaya ko na
ano ko, para kasi malipat, nagpwersa ako magpunta doon sa isang bahay. Sa dating bahay namin noon, dahil malipat dito. Oh. Wala na ako sa bahay mo. Nag-alis ka ng Canada, papuntang Pilipinas. Wala na ako sa bahay mo. Pero anong kinangkwento mo? Na kaya ka nagpa-Pilipinas dahil sa sobra mong stress sa akin? Kaya nag-uwi ka ng Pilipinas? Bakit hindi ka magsabi ng totoo? Bakit ganyan ang ginagawa mo? Mga kasinungalingan. Hindi lang ako nag-imik niya noon. Pero ngayon, naano na ako sa mga ginagawa mo. Talagang sobra na. Tapos yung sabi mo, na yung pinakilala kita kay Manny Riz Cortez, anong ginawa mo? Siraan mo ako. Ang pagkukwento mo, parang kwento lang, pero may may pangsira na. Anong sinabi mo doon ni Manny Riz Cortez nang paalis na, ha? Kala mo, kalimutan ko yan. Ay dahil si Duby ay ikaw ang nag-drive papunta dito. Si Duby na rin ang ma-drive papunta sa dito nga sa Abbotsford. Anong sabi mo? Wala naman yan hindi naman yan marunong mag-drive at wala naman yan kasasakyan, wala man kotse. O nagtingin lang sa akin si Manny Riz. Dahil wala akong sinabi na ganyan. Ay wala akong sinabi. Kailangan mong insultuhin ako. Yan ang pag-iinsulto mo sa akin na pasimple lang pero may insulto. Ayun, nagsisi talaga ako na pinakilala kita kay Manny Riz Cortez at dinala kita doon kay Manny Riz Cortez para makilala Clinton. Kasi panahon na iyon, bata pa si Clinton at gusto maging artista. Kaya ginawa ko yun. Pero nagsisi ako, sinira mo ako. Simple lang ang paninira mo sa akin. Mga pang-iinsulto mo na may pangtama. Kailangan mo sabihan mo na, ay, hindi ba niya marunong mag-drive? Walang kotse? Oo, hindi ako nag-drive dahil sa kagawan mo. Kagawan niyo sa akin. Nagkaroon akong matinding depression. Ay kung nag-aral ako mag-drive, siguro ibinangga ko na. Ibinangga ko na ang dahil sa hindi ko makalimut-limutan ang mga pang-abuse nyo sa akin. Lalo na kang kinonsinti mo ang asawa mo na una mong asawang Pilipino na molestyahan ako na hindi mo ako protektahan. Kaya napilitan na lang ako magsama kay Alec dahil wala kang magawa. Nagsama ako kay Alec. Total kasal na ako diyan, wala na. Anong ginawa mo? Si George? Ano yan? Stable? Ayaw nila nung pakasal ako na kay George. Dahil na-realize ko, dahil si George ang naasawa ko, kukunin ako sa bahay nyo at wala na kayong libreng katulong. O, si Alec, hindi pa stable ng panahon na yun dahil bata pa. Nasa 20 pa lang, stable. O doon lang sa inyo, nag-stay. O nag-put up ako sa mga abuse nyo sa akin. Ginawa nyo akong katulong na walang sweldo. Pakain. Pero sa mga pictures, pagkapatingan na akala mo mga say, pakita lang pala para may ipapakita sa pamilya ko. Pero nang dumating dito sa mama, saka sa papa, nang 89, isinabi ko sa kanila ang lahat ng mga ginawa niyong mga kababuyan sa akin. Ano ang ginawa? Si mama, umiyak sa ginawa niyo sa akin. Umiyak si mama. Tama ba gaya? Dapat ang kapatid protektahan. Pero kinonsinti mo yung
una mong asawang Pilipino na molestyaw na ako at binigyan mo pa ng permiso. Yan ang sabi sa akin ni Junior. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Binigyan mo siya ng permiso na molestyaw na ako. Para mag-divorce sa kanya, tapos mag-asawa ka ng drug addict. Tanga ka. Napakatanga mo. Mabuti ang ano mo noon. Na lang si Junior noon. Dahil sa pigparasutsunan mo. Siguro, dahil sunod-sunod sa'yo si Junior. Yan pala, gusto mo lang talaga, mag-divorce sa kanya para mag-asawa ka ng drug addict. Grabe ang ginawa mo. Ginawa mo sa akin. Hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin. Yan. Pinababantog mo sa iyo lahat na luti, na lupa sa Salvasyo, diyan sa Siroma. Koreksyon. Sinugo ka ni Papa na yun yung lupang yun, dahil wala kang alam-alam sa lugar na yun, yun ang inuringan ni Papa na Mama noong panahon. Pero kinamkam mo lahat. Pati lupa ni Mama, kinamkam mo. Lupa ni Papa, pati G, lahat kinamkam mo. Grabe ka. Dahil ang nasa isip mo, kung hindi dahil sa akin, hindi kayo nakarating ng Canada. Well, kung hindi dahil sa akin, hindi sa inyo, kung hindi dahil sa akin, kung hindi ako nagpunta dito na wala pa akong kalamalam sa buhay, sana hindi nasira ang buhay ko dahil sa kagagawan mo, demonyo ka. Wala kang patakot ng mga witchcraft mo, na powerful kang witchcraft. Powerful na may marami kang mga kaibigan na mga mamamatay tao. Dahil yan ang mo ng panahon eh. Yan ang mga mo, nung naging asawa mo po yung pangalawa mong asawa. Yan mga kategory na diyan ka mamamatay tao, yan, proud na proud ka niyan. Grabe ka. Anong ginawa mo doon? Linoko mo ako. Sa bilihan doon doon sa Adams. Kinamkam mo lang ang pera ko na linagay ko doon sa bahay. Inipon ko yun, pero ibinenta mo, sabi mo, kay Clint daw. Paano ba si Clint magkakaroon ng pera na pakainin mo? Wala kang ginawa patakot. Kung hindi na yan, ay may mga mamamatay tao ng Kaya nagusto na lang sa Sani sa kasadji na ibinta. Dahil ang pangalan ng bahay na iyon, G, pero ang pera galing sa akin. Tarantado ka. Linoko mo lang ako. Na hospital ako, halos mamamatay, ma-heart attack ako, na hindi sa akin nakabalik yung perang linagay ko. Linoko mo lang ako. Kaya nagpupunta ka doon sa Swiss namin para halongkatin yung suitcase ko, para makita mo may pera ako doon. Saan pa nakita? Yung pangalawa mong asawa, nag-akyat sa bintana. Ganun pala ang style. Kaya yan. Akala mo hindi ko kung paano nyo nalaman nalaman mo na may pera, kahit kinumbinsi mo ako magbili ng pera, ay ng bahay, yun ang rent to own. Tapos kinamkam mo lang. Ano sabi? Ay, lugi rin. Kaya pala nagpunta kayong Pilipinas, nagpasasa. Pagkatapos pagbalik, hiram ka na naman ng pera sa akin. Tapos hindi mo naman ako binabayaran. Grabe ang mo sa akin. Grabe talaga. Inipon ko yung galit ko ng ilang taon. Kaya ako nagkaroon ng matinding depression.
Pero nang pinapulis mo ako na yan ang